Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan. At sa araw na to, ang pag-uusapan natin tungkol sa solar system. Ano ba yung solar system? Ang solar system ay isang sistemang planetaryo na binubuo ng araw at ang iba pang mga bagay pangkalawakan na epektado at naaabot ng puwersa ng gravitation nito. Nabuo ito 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas mula ng pagsabog ng puwersa ng gravitasyon ng isang higanteng interstellar molecular cloud na nagre-resulta ng pagkakalikha ng solar nebula o mga pira-pirasong materyales na nagkumpul-kumpol at nakalikha ng tinatawag nating araw at maging ang mga nakapalibot dito gaya ng mga planeta, buwan at iba pang mga bagay pang kalawakan. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi lamang isa ang solar system sa kabuuan ng kalawakan. Ano ang mga bumubuo sa ating solar system? Ayan, pag-uusapan natin. May 4 na primaryang bumubuo sa ating solar system. Una ay ang araw. Ito ang sentro ng ating solar system at ang pinakaunang nalikha sa ating solar system. Ikalawa at kasunod ay ang mga planeta. Mayroong 8 planeta ang ating solar system na may kanya-kanyang katangian. Ngunit pare-parehong umiikot sa paligid ng araw. Yung Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Ikatlo ay ang mga buwan. Ito ang tinatawag na natural satellite pagkat natural na umiikot ito sa isang planeta. Ayon sa pinakahuling datos ng NASA, noong May 2023 ay umaabot na sa 752 ang bilang ng buwan sa ating solar system. 290 ang traditional moon o mga buwan na umiikot sa paligid ng mga planeta sa ating solar system. At 462 naman ang small body moons o mga buwan na umiikot sa paligid ng asteroid, Kuiper belt at trans-Neptunian object. Yan yung mga buwan, dami palang buwan, Ikaapat at panghuli ay ang asteroid belt. Ito ay ang mga pira-pirasong bahagi ng sumabog noon na higanteng interstellar molecular clouds. Ang asteroid belt ay umiikot sa mga terrestrial planet, yung tulad ng Mercury, Venus, Earth at Mars. Ayan. Ano ang katangian ng 8 planeta ng ating solar system? Nahahati sa 2 kategori ang mga planeta sa ating solar system. Ang terrestrial planets at ang mga Jovian planets. Kabilang sa terrestrial planets ang Mercury, Venus, Earth at ang Mars. Ilan sa mga katangian ng mga planetang ito ay gawa ang mga planeta sa mababatong materyales, matitigas na surface o ibabaw na bahagi ng planeta. Ayan. Wala silang mga singsing o planetarian ring di tulad ng ibang planeta. Kakaunti o minsay wala halos na nakapaligid na buwan. Panghuli, di hamak na mas maliit ang kanilang sukat di gaya ng mga Jovian planets. Mercury. Ayan, ang Mercury, yan ang pinakamalapit sa araw. Ang Mercury ay pinakamaliit na planeta at ang pinakamalapit sa araw. Ito ang may pinakamaikling panahon ng pag-ikot sa araw na umaabot lamang sa 3 buwan. Venus. Ang Venus ay ang pinakamainit na planeta. Baka magtataka kayo kung bakit ito ang pinakamainit samantalang ang Mercury ang pinakamalapit na planeta sa araw. Narito ang kasagutan. Sandamakmak ang bulkan sa planetang ito.
Kaya tagkalat ang lava, magma, kabuuhan ng planeta, dagdag mo pa rito ang mataas na level ng carbon dioxide. Dahil sa dalawang bagay na ito, umaabot sa 867 Fahrenheit. Kasunod ang Earth. Kasunod ang planetang puno ng init ay ang planetang puno ng tubig, ang Earth. Dahil sa mayamang sistema ng tubig sa planetang ito pa lang sa kabuuhan ng kalawakan ang napatunayang may kakayahang makapagpapanatili ng buhay. Mars. Panghuli sa mga terrestrial planet ay ang Mars. Ang malamig na planetang may manipis na atmosfera. Pinaniniwalaan na may posibilidad na may nabubuhay na organismo noon sa planetang ito sapagkat 3.5 bilyong taon na ang nakalipas, ang planetang ito ay may water surface at moist atmosphere. Kabilang naman sa mga Jovian planets ang Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Ilan sa mga katangian ng mga planetang ito ay maraming buwan. Yan, pansin natin, maraming buwan na nakapaligid. Walang solidong surface o ibabaw na bahagi. Dihamak na mas malaki sa apat na naunang terrestrial planet. Ang Jupiter at Saturn ay parehong tinatawag na gas giant. Yan, sapagkat primaryang binubuo ang dalawang planetang ito ng elemento gaya ng helium at hydrogen. Ang Uranus at Neptune naman ay parehong tinatawag na ice giant sapagkat primaryang binubuo ang dalawang planetang ito ng bato at yelo at pinaghalong tubig, methane at ammonia. Ang Jupiter ang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Ang tila mga stripes sa paligid ng planeta ay mga ulap na puno ng ammonia at tubig dahil sa mataas na presensya ng hydrogen at helium sa planeta Saturn. Ang Saturn ay ang ikalawa sa pinakamalaking planeta sa ating solar system. Ang singsing ng planeta ay gawa sa mga kumpul-kumpul na bato at yelo na umaabot sa 282,000 kilometers ang lawak at 1 kilometro ang kapal. Noong ring ang planeta ay may kabuuhang 7 singsing na nakapalibot dito gaya ng Jupiter. Ang planeta rin ay may mataas na level ng hydrogen at helium. Uranus. Ang Uranus ay kilala bilang ang planetang nakatagilid ang pwesto habang umiikot. Una, ito'y nadiskubre noong 1781 ni William Herschel, isang astronomer, at inaakala isa lamang itong comet o isang bituin. Makalipas ang 2 taon, idineklara itong isang planeta dahil sa obserbasyon ng isa pang astronomer na si Bode o Bode. Primaryang binubuo ang planeta ng yelo, methane, ammonia. Yan. Ito ay may kabuuhan na 13 na rings na nakapaligid dito. Dito tayo sa Neptune. Ang Neptune ang pinakamalayong planeta mula sa araw. Ang distansya sa pagitan nila ay umaabot sa 4.5 bilyong kilometro. Ang Neptune ay isa sa pinakamalalamig na planeta na umaabot ang temperatura sa negative 353 degrees Fahrenheit. Ito ang pinakaunang planeta na nalocate o nalaman ang pwesto dahil sa mathematical calculation. Gaya ng Uranus,
primaryang binubuo ang planetang ito ng yelo, methane, at ammonia. Ito ay may 5 primaryang singsing at 4 na ring arc o kumpol na bato o debris na nabuo dahil sa gravity ng nakapalibot na buwan malapit dito. Bakit hindi kumakawala sa maayos na pag-ikot ang mga planeta sa paligid ng araw? May 2 dahilan sa penomenong ito. Una ay ang orbit. Ang orbit ay ang regular at paulit-ulit na daan tinatahak ng isang bagay sa paligid ng center of gravity. Ayan. Na sa kaso na ito, ang center of gravity ay ang araw. Ikalawa, kapag mas mataas ang mass at gravity ng isang bagay sa kalawakan, mas malakas din ang gravitational force nito. Dahil sa malakas na gravitational force na taglay ang araw, na na-attract nito ang mga bagay na may mas kaunting gravitational force. Ang tawag dito ay centripetal force, na kung saan ang attraction na nagaganap sa pagitan ng araw at ng mga planeta, kaya't napanatili nito ang 8 planeta sa maayos nitong pag-ikot sa paligid. Bakit ang araw ang sentro ng ating solar system? Ano ang kahalagahan nito? Sa dinami-dami ng mga bituin nagkalat sa kalawakan, ang araw ang sentro ng ating solar system ay may ginagampanang malaking responsibilidad dahil sa taglay nitong fiery meteor, matinding gravitational pull, at malawak na magnetic field. Yung 3 katangiang ito ng araw ang naging dahilan kung bakit ito ang naging sentro at puso ng ating solar system. Ang core o ang pinakamalalim na bahagi ng araw ay may temperatura na umaabot sa 27 million degree Fahrenheit. Ang temperaturang ito, kapag pinagsama sa matinding gravity, ay bumubuo ng hydrogen molecules. Ang penomenong ito ay tinatawag na thermonuclear fusion, na kung saan ang araw ay nakakapaglabas ng mataas ng level ng enerhiya sa kalawakan sa forma ng radiation, o ang sinag ng araw, electricity, solar wind, o sa kaso nating mga nasa planetang Earth, ang araw nagbibigay sa atin ng life-giving heat and light. Siya yung nagbibigay sa atin ng liwanag. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Dahil sa matinding gravity na taglay ng araw, may kakayahan itong panatilihin ang sistema ng ating solar system. Mula sa pag-ikot sa 8 planeta at mga dwarf planet, 170 na buwan at sandamakmak na comet and asteroids yung nakapaligid dito. Kung wala ang gravity ng araw, ang mga bagay pangkalawakan na ito ay mawawala ng ritmo at kung saan-saan bahagi na lamang magpapaikot-ikot sa buong kalawakan. Karagdagan, dahil sa magnetic field na taglay ng araw na kung tawagin ay heliosphere, na siyang nakapalibot sa buong solar system. Pinoprotektahan nito ang lahat ng nakapaloob sa solar system mula sa mga mapaminsalang solar radiation. Hindi nakikita sa ating mga mata ang magnetic field na ito. Ngunit sa ilang planeta gaya ng Earth o yung sa mundo natin, ang magnetic field na ito ay nakikisalamuha sa atmosphere at nagre-resulta
sa maganda at nakakamanghang tanawin. Kilala ngayon bilang Northern Light o Aurora Borealis. Ano naman ang kahalagahan ng buwan o ng moon sa ating planeta? Anong maaaring mangyari kapag ito'y mawala? Ang buwan ang may pinakamalaking impluwensya sa tide o pagtaas at pagbaba ng level ng tubig sa planeta dahil sa gravitational force nito. Yan. Kung wala ang buwan, bababa ang level ng tubig ng 75%. Kung wala ang buwan ha, kasi ito yung ito yung influensya sa tide, ano? O yung pagtaas at pagbaba ng tubig. Na kung saan malaki ang epekto sa mga nabubuhay na organismo sa mga katawang tubig. Pagdating naman sa epekto nito sa mga tao, ang kalagayan ng panahon ay mawawala sa ayos. Ang tidal current o ang paggalaw ng tubig mula sa isang lugar papunta sa isa pa ay nakakatulong upang maglaho ang lamig na tubig mula sa mga Arctic na bansa papunta sa mga maiinit na tubig mula sa mga tropical na bansa. Siya yung nag-aalis ng lamig. Yung sa mga malalimong na lugar, dinadala sa mga maiinit. Yung mainit naman, dinadala sa malalamig. Dahil dito, nagiging balanse ang klima ng buong mundo. Kung wala ang buwan, ang mga weather forecast o mga pag-alam ng klima sa mga susunod na araw o linggo o magiging imposible. Kumbaga, hindi na kaya, di ba? Tulad ngayon sa Pag-asa, na sasabi nila sa susunod na araw, may darating tayo ito. Imposible yun kung wala ang buwan. Ang paglamig at pag-init ng mga lugar sa iba't ibang bansa ay maaaring umaabot sa life-threatening o may panganib na kaakibat sa buhay ng bawat nabubuhay. Ngunit, ilan lang yan sa maliliit na panganib na maiiwasan ng mundo dahil sa buwan. Malaking tong buwan talaga, malaki ang bahagi nito sa ating planeta. Sa kasalukuyan, ang ating planeta ay tumabingi na ng 23.5 degree dahil sa gravity na taglay ng buwan. Kung mawawala ng tuluyan ang buwan, lalala ang pagtabingi ng mundo mula sa 10 hanggang sa 45 degree habang ito'y umiikot na maaaring magdulot ng malalang trahedya gaya ng mabilis na pag-akyat o pagbagsak ng temperatura sa iba't ibang bansa. Malalang paglilindol at malakas na bagyo magdudulot ng habok o matinding destruction. Hindi lamang liwanag o dilim na maituturing ang buwan. Gumaganap ito ng malalaking responsibilidad upang maging posible at patuloy ang pag-usbong ng buhay sa ating mundo. Bakit tinatawag na Great Comet Catcher ang planetang Jupiter? Dahil sa lawak at laki ng planetang Jupiter na 318 times na mas malaki kaysa Earth. Mataas ang tsansa na madurog at masira ang bawat comet na babangga rito. Bilang patunay rito, noong 1994, may mga astronomer na naka-witness o nakasaksi ng pagkawasak ng isang comet nang bumagsak ito sa Jupiter. Ang comet ay pinangalanan nilang Shoemaker o Levy 9. Yan. Nasaksihan ng mga astronomer ang pagkawasak ng mga bahagi ng comet nang ito'y tumama sa atmosphere ng planeta. Sa kasalukuyan, bakit tanging sa planetang Earth kayang mamumuhay ang tao, hayop, at iba pang nabubuhay na organismo? Bukod sa nabanggit kanina na sagot, mayroong ilang klarong kasagutan kung bakit tanging ang planetang Earth o yung mundo lang natin
ang may kakayahang makapanatili ng buhay. Dahil ang planeta natin ay nasa tinatawag na habitable zone o ang pwesto sa paligid ay araw na kung saan saktong level ng init ang natatamo nang hindi natutuyo ang tubig at saktong level din ng lamig ang natatamo na hindi naman tumitigas na tila yelo ang mga tubig na nakapaloob dito. Kung titignan ng maayos ang mga planeta, masyadong mataas ang level ng init ng natatamo ng Mercury, Venus at Mars. Samantalang halos wala ng init ang natatamo ng Jupiter, Saturn, Uranus at mas lalo na ang Neptune. Ang Earth ay nasa perpektong pwesto sa solar system, kaya't may kakayahang itong mapanatili ang tubig, enerhiya at mga bitaminang yaman ng mundo na siyang nagpapanatili ng buhay sa planeta. Kung titingnan natin yung habitable zone, yung init sa planeta ng Venus, yun, napakainit. Oo, pagdating naman doon sa Mars, malamig. Pero sa atin ng planeta ay sakto lang. Posible nga bang talagang makabuo ng panibagong tirahan ang mga tao sa buwan? Sa tagal ng panahon, hindi pa rin tayo sigurado rito. Ngunit ang mga eksperto sa larangan ng pananaliksik sa kalawakan ay naglulunsad ng misyon na maaari ng makasagot sa tanong na ito. Maglulunsad ang NASA ng tinatawag na Artemis mission. Oo, yun, naglulunsad ang NASA, na kung saan magpapadala sila ng ilang mga individual sa buwan, partikular sa lunar south pole na bahagi ng buwan, upang doon makalika ng Artemis Base Camp. Sa pagkalika ng tinutukoy na camp, mas magiging madali ang pananaliksik sa mga posibilidad o oportunidad na kayang maibigay ng buwan sa ating mga nasa Earth. Layunin ng misyong ito na pag-aralan kung paano mabuhay at mapanatiling buhay ang mga tao sa partial gravity environment, kung paano magagamit ng epektibo ang mga sources na mayroon sa lugar. Gaya ng paghahanap ng tubig upang masala ito at magawang tubig na ligtas inumin ng mga tao na siyang pipinuhin at pag-aaralang muli kung paano ito gawing hydrogen para maging gasolina na magiging oxygen upang makahinga. Naglalaman ng maraming oportunidad ang buwan upang makadiskubre pa ng mahahalagang mga impormasyon patungkol sa ating planeta, sa araw at sa buong solar system. Ang misyong ito ng NASA ay isang malaking hakbang sa larangan ng pananaliksik patungkol sa ating planeta at mga bagay pangkalawakan ng ating kapitbahay sa kalawakang ito. Bakit mahalaga ang patuloy na pagpapalawak at pagbibigay halaga sa pananaliksik tungkol sa ating solar system? Mahalaga ang patuloy na pagpapalawak at pagbibigay halaga sa pananaliksik sapagkat mas nakakadiskubre tayo ng mga impormasyon maaaring malaking tulong upang mas maintindihan natin ang mga natural na pinuminong nagaganap. Magamit sa mas nakakabuti ang mga impormasyong nakalap at makapaghanda kung sakaling may banta man itong kasama. Maraming malalaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo ay dulot ng mahusay na pananaliksik. Malaki ang nagiging ambag nito sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga tao. Ayun. At maraming oportunidad ang maaari magbukas
kung mas bibigyang pansin natin ang mga pananaliksik patungkol sa ating kalawakan. Gaya na lamang ng Artemis mission ng NASA dahil sa patuloy nilang pagsisigasig sa pananaliksik at paglalagay ng aksyon, maaari tayong makadiskubre ng panibagong tirahan labas sa planeta natin nang walang panganib na kaakibat. Kaya yung mga pananaliksik dapat suportahan natin at huwag natin ding baliwalain at huwag nating hayaan na ganun-ganun na lang at ating pupulaan yung ginagawa nila. Mag-failure man yan o magtatagumpay, makikinabang ang lahat ng tao. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng Kaalaman sa Radyo Kalusugan at saka sa Asul TV at saka sa Radyo Kalusugan. Sa susunod muli, maraming salamat. Bye-bye.